Si Jesus ay muling nabuhay. Hello! Ako nga pala si Tony. Ito nga pala ang pangunahing tindahan dito sa Barangay Buhay na Bato. Ang LBCI Sari-Sari Store. Teka, paparating na ang mga kaibigan kong sila Lily, Inka at Baste. Mukhang handa na naman silang makinig mula sa lumang libro ni Nanay Chami. Tara, sumama na rin kayo at sabay-sabay nating pakinggan ang mga storya ni Nanay Chami. Yahoo! Natapos din ang klase. Yay! Natapos din sa wakas! Tara, manood tayo ng movie sa bahay niyo, Tony. Tara! Total wala na tayong assignment ngayong araw. Let's go! Ayaw ko na manood! Patayin niyo yung TV! Tago niyo ako sa zombie! Nasaan? Nasaan yung zombie? Buksan natin yung ilaw. Anong nangyayari? Bakit ang lalakas ng mga sigaw ninyo? Sorry, Nanay Chami. Nanonood po kasi kami ng isang zombie movie, Nanay. Opo, nanay. Sa sobrang gulat po namin, napasigaw po kami. Zombie? Nanonood kayo ng zombie movie? Opo, Nanay Chami. Yung mga patay po, tas nabubuhay po ulit, tas nagiging zombie. Alam nyo ba mga anak na hindi totoo ang mga zombie? Talaga po, Nanay Chami? Oo mga anak, hindi totoong pwedeng mabuhay pa ang mga taong patay na. Hindi rin totoong may mga zombing nangangain ng mga tao. Di naman pala totoo mga zombie. Hay, buti na lang. Di na ako matatakot mamaya habang naglalakad ako pa uwi. Pero Nanay Chami, kung hindi po totoong nabubuhay ang patay sa panahon natin, bakit po si Jesus, nung nagkatawang tao, nabuhay siya magmuli? Wow anak, tama ka. Saan mo natutunan yan? Napanood ko po sa TV noong November po, yung The Passion of the Christ po. Talaga po, Nanay Chami, may nangyaring ganon? Hala, gusto ko rin malaman yung buong kwento, Tony. Ako din. Pwede niyo po bang ikwento sa amin, Nanay Chami? Please po, please po. Oh sige. Ikukwento ko rin sa inyo para hindi lamang si Tony ang nakakaalam. Ang kwento natin ngayong araw ay matatagpuan sa Lucas 24:1-10. Pero bago ako magsimula, sinong nakakaalala kung anong kwento natin nung nakaraang linggo? Ako po. Ipinako po si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan. Opo, niligtas niya po tayong lahat ng makasalanan. Si Jesus Christ po ang naging daan para po tayo ay muling magkaroon ng ugnayan sa Panginoon. Tama mga bata, very good. Ngayon ay itutuloy ko na ang kwento pagkatapos mamatay ni Jesus sa krus. Naikwento ko sa inyo na after mamatay ni Jesus, ang kanyang bangkay ay binalot ng isang telang linen at siya'y inilagay sa isang libingang natatakpan ng isang malaking bato ng araw ng Biyernes. Sa sobrang laki ng batong nakaharang sa libingan ay imposibleng mabuksan ito ng isang tao lamang. Noong dumating ang madaling araw ng linggo, sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na nanay ni Santiago at iba pang mga kababaihan na kasama nila ay pumunta sa libingan dahil nagdala sila ng mga pabangong inihanda nila. Nang dumating na ang mga kababaihang ito sa libingan, nakita nilang nakaalis na ang malaking bato na nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob pero hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus. Hala, saan po napunta? Magandang tanong, Baste. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng dalawang lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot, napayuko sila sa lupa. Ang mga anghel na ito ay nagsalita at sinabing, Bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito. Nabuhay na siyang muli. Hindi ba sinabi sa inyo noong nasa Galilea pa siya? Na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus. Pero mabubuhay siya muli sa ikatlong araw. Dahil dito naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noon sa kanila. Kaya umuwi sila upang ibalita ang lahat ng mga ito sa 11 apostol at sa iba pa nilang kasamahan. Grabe, nanay.
Totoo po palang nabuhay na magmuli si Jesus Christ. Super powerful po pala talaga ni Jesus. So, di totoo ang mga zombie? Kasi tingnan mo si Jesus Christ, nabuhay siya magmuli kahit siya ang namatay sa krus pero hindi siya nangain ng ibang tao. Tama ka, Baste. Hindi totoo ang mga zombie at hindi totoong may nabubuhay pa na patay sa panahon natin. At hindi rin totoong kapag nabuhay ang patay ay nagiging zombie. Katulad na lamang sa panahon na naghihimala si Jesus, hindi nagiging zombie ang mga patay na binubuhay ni Jesus noong siya ay nagkatawang tao noon. Ang mga himalang iyon ay sa panahon lamang nila nangyari. Kaya wala nang patay na mabubuhay ngayon, so hindi talaga totoo ang mga zombie. Nanay! Gusto ko na pong malaman ang kasunod sa storya. Hindi ko po kasi natapos ang napanood ko sa TV noong nakaraan eh. Ako din po. Naku mga anak, kailangan nyo nang umuwi sa inyong mga bahay. Sa susunod ko na lamang itutuloy ang istorya mula sa kwento galing sa Biblia. Nakakalungkot naman. Ang bilis ng oras at magkagabi na agad. Sige po nanay, sa susunod na lang po. Bye Nanay Chami, bye Tony. Bye, Nanay Chami. Bye, Tony. Bye-bye!